So, ibig sabihin, ma'am, may mga talagang gumaling na po talaga Talagang dito, may no? mga gumaling na po. So yung history po, yung sa sinasabi nating Noli Me Tangere, Kabanata 10. Iba yung pakiramdam ko dito. Opo. Karamihan po ng mga pumupunta rito, ang una pong sinasabi, sila po daw ay kinikilabutan. Maliit man po ang aming simbahan, pero mayaman naman po sa kasaysayan. Ayun, oo. Sira-sira na po. Ay, oo nga, sira-sira na, oh. Yan. So yun guys, titignan natin yung yung munisipyo dito. Kasi ito, Barangay Kisao. Kisao po. Oo, ngayon. So yun guys, makikita natin dito, no? Republic of the Philippines, Province of Rizal, Municipality of Kisao. Ayan, sa ibabaw. Ang Pililya ay isa sa mga pinakamatandang bayan sa lalawigan ng Rizal at sa loob ng mahigit na 4 na siglo, naging saksi ito sa pagdating ng mga misyonerong Espanyol sa pagpapalaganap ng Kristyanismo at sa maraming pangyayaring humubog sa kasaysayan ng bayan. Ngunit sa lahat ng makasaysayang pok sa Pililya, may isang lugar na natiling tahimik na saksi sa mayamang kasaysayan ng bayan. Ito ay ang San Diego na ngayon ay kilala bilang Barangay Kisao. Dito rin matatagpuan ang San Diego de Alcala Parish Church, isa sa mga pinakamatandang simbahan sa bayan ng Pililya at naging sentro ng pananampalataya ng komunidad sa loob ng maraming taon. Ayon sa mga tala, nagsimula ang misyon sa lugar noong 1599 sa pangunguna ng mga Pransiskanong Praile at sa taong 1632 naging isang ganap itong parokya at mula noon nagsilbing tahanan ng pananampalataya ng mga mamayan ng San Diego. At sa loob ng halos 39 na taon, nasaksiyan ng simbahan ng paglipas ng iba't ibang panahon at mga pangyayaring humubog sa kasaysayan ng Pililya. Sa pagpasok sa loob ng simbahan ay agad na mararamdaman ng katahimikan at kabanalang matagal na naging bahagi ng lugar. Bawat sulok ay tila may kwento naghihintay na matuklasan at ang matatayog na haligi, mga sagradong imahe at pangunahing altar ay sumasailalim sa malalim na pananampalatayang patuloy na pinapangalagaan ng mga deboto hanggang sa kasalukuyan. Bukod sa mga sagradong imahe sa loob ng simbahan, maingat din iniingatan ng mga ilang sinaunang kasuotan na sinusuot tuwing mga espesyal na pagdiriwang. Ang bawat kasuotan na hindi lamang bahagi ng tradisyon, kundi sumasailalim din sa paggalang ng debosyon at patuloy na pangangalaga ng parokya sa kanilang mayamang pamana at pananampalataya. Mula sa mga pahina ng Noli Me Tangere hanggang sa mga batong bumubuo sa simbahang ito ay patuloy na nabubuhay ang pangalang San Diego sa ating kasaysayan. Isang paalala na ang ating kasaysayan ay hindi lamang nababasa sa mga aklat, kundi matatagpuan din sa pook na patuloy natin pinapangalagaan. Good afternoon guys, this is Kuya Mario once again at welcome back po muli sa ating panibagong paglalakbay at pagtuklas. At nandito po tayo ngayon sa probinsya po ito ng Rizal at nasa bayan po tayo ngayon ng Pililya, no? At guys, meron tayong pupuntahan dito na isa sa mga pinakamakasaysayang simbahan, ang simbahan po ng San Diego de Alcala Parish Church. At dito sa pinaghintuan natin guys, napakaganda po dito, no? Yan. Kung makikita nyo dito sa may right side natin, merong malawak na bukirin. At yung San Diego de Alcala Parish Church naman ay 3 to 5 minutes na lang simula dito sa pinaghintuan natin, no? Bigyan ko lang kayo ng konting idea. Itong San Diego de Alcala ay sakop ng Barangay Kisao na dati pong bayan po ng San Diego. So sinasabi rin po sa telenovela ni Dr. Jose Rizal na Noli Me Tangere na yung San Diego di umano na ngayon ay Barangay Kisao ay iisa. Pero aalamin natin yan doon mismo sa kanilang simbahan, no? Dahil tinayo yung simbahan nila taong 1600s pa. So, samahan nyo ako, alamin natin kung ano ba yung mga kasaysayan, kung ano ba yung mga nakapaloob doon sa may simbahan, no? So, let's go! Dito pala guys sa tinambayan natin, dito, nagtambay na ako dito dati, pero ngayon parang pinutol na nila yung mga puno, ayan, no? Pero doon sa isa, yung huminto tayo kanina, ang sarap magpahinga doon, ang sarap ng hangin. Eto kasi, pag diniretso natin to, etong way na to, papunta na po ito ng, ng Hala-Hala. Pero hindi na tayo darating doon dahil 2 minutes na lang. So kung pupunta kayo dito guys sa San Diego de Alcala, pwede naman ninyo i-Google Map. Visible naman sa Google to, no? Kaya lang rin ako bumalik dito kasi interesado ako dito sa kasaysayan ng ng San Diego. Itong Barangay Kisao. Kasi na-feature ko na to dati pero nadaanan lang natin, no? Kaya babalikan lang natin. Para makita natin kung ano ba talaga yung mismong nilalaman ng simbahan. So dito na tayo sa mismong sentro ng Barangay Kisao. Ayan. Marami na rin pala mga dito, establishmento. Dito may mga eskwelahan na rin pala dito. Kisao Elementary School. Ayan. So doon tayo pinapakanan sa may A. Bonifacio.
Dito sa may ito 7-Eleven, guys, yan. May makikita naman kayo kung dito ano San Diego de Alcala Parish Church. Ayan, ito na. Papasok tayo dito. Tapos yung kanilang simbahan, guys, nandito sa may kanan, makikita na natin agad. Kaharap na itong basketball court. Ayan. May mga ano pala ngayon, May mga parang nagtitinda-tinda pala dito, So ito na yung kanilang simbahan, guys. Ay, inaayos pala yung simbahan nila ngayon. Nire-renovate. Ayan. So park lang tayo dito sa may gilid. Pero ito na yun. Ito na yung kanilang simbahan. Oh, I used to believe sin made you angry with me, but then you came close and tore that old veil. You said you were proud of me. We cannot forget, it's all about love, the love of the Father, Spirit and Son. No, we cannot forget, it's all about love. Oh, we've been forgiven in perfect love. So awake my soul, arise and shine, His glory lives in you. The story of my Jesus Christ forever made us new. Oh, you made us new. Okay guys, bali dumating na tayo dito sa San Diego de Alcala Parish Church, kung saan makikita natin dito sa likod ang kanilang lumang simbahan na almost 400 years na po ito, At ayan, makikita natin ginagawa po yan ngayon at yung mga instruktura po dyan ay patataasan daw po ngayon. Pero dito meron tayong kasama, si Ma'am G, yan sa likod natin. Hello. Isa sa mga tagapangasiwa ng San Diego de Alcala Parish Church. Dito nga pala, kung pupunta kayo guys, meron dito mga parking. Yan, malalawak yung mga parking nila dito, yan. Tapos doon tayo nagpark sa may gilid. Good afternoon po, Ma'am G. Good afternoon po. Opo, Ma'am, maraming salamat po sa pagpapaunlak po dito sa napakaganda po ninyong simbahan ng San Diego de Alcala Parish Church. Ma'am, bigyan nyo naman po kami ng short history lang po about po dito sa inyong simbahan. Okay po, ang aming simbahan, San Diego de Alcala po, ito po ay tinatag po noong 1599 to 1632. So it's almost 394 years na po ang tanda nito. Ito po ay ginawa po ng mga Franciscanong Fraile nung araw bilang pasinaya po noong pong i-canonate ang ating San Diego de Alcala noong pong 1588. Opo. So yun po, napakatagal na pala nito, Ma'am, no? Opo, at ito rin po kasi yung tinatawag nilang kapilyang bato nung araw o ermita po. Kasi ito po nung araw ay ginagawa din po nga pahingahan po ng mga Franciscanong Fraile. Opo. So dito, Ma'am, sa simbahan na to, napakadami na palang dumaan ng mga Franciscans. Kasi Opo. Franciscans ang Opo. nagtatag. Nagtatag. Nagtatag Oo. po. So, Ma'am, ganito, explore naman po natin yung loob. Oo. Sige po. Yan. So guys, explore natin yung loob, Alamin natin kung ano ba yung makikita natin dito sa loob. Pero dito naman, sa may labas, makikita natin yung parang arko, Ma'am? Ano pong istorya nito, Ma'am? Matagal na po ba yan? Bale, ito po, matagal na po ito. Anuhin nyo po, napakakapal po ng adobe ng simbahan ito. Ano po? So, ito po kasi roofing na to, kailan lang din po ito na ginawa para po kasi pag umuulan, gawa nga po ng medyo, maano po pagka umuulan, pumapasok po ang anggi sa loob. So, ito po ginawa lang po talaga. Pero ito pong part na to, ito po talaga ay original po. Opo. So ito po talaga yung mga saksi dito Opo. po sa inyong simbahan. Opo. Ito po ang nagpapatunay na ito po ay talaga pong nabuo po ng 1599 to 1632. Oo. So talagang meron talagang Opo. marker. Opo, may marker po siya. So yun guys, meron silang under po ito ng Diocese ng Antipolo. Opo. Ayan. Then dito meron din pala kayong Ayan po, yung ating pong pagtanggap po ng ating pagiging Jubilee Church. Yan po. Jubilee Church na rin pala, Ma'am? Opo. Grabe. Oo. So yun guys, para ma-visualize nyo lang kung paano yung pagpasok namin. Ayan, eto. Papasok na tayo dito sa may loob. Tapos ang taas ng kanilang pintuan, yan. Usually naman nakikita natin to sa mga lumang simbahan na napupuntahan natin. Ayan. So, welcome pilgrimage. Ayan po.
So dito, ma'am? So, bilang Pilgrimage Church po tayo, kami po yung pangalawang simbahan na pinupuntahan dito sa Road of Love. So, karamihan po, araw-araw, may mga bisita po tayo ng pilgrimage from other bayan at sila po ay nananalangin dito. At nagdidevote So, ibig po. sabihin, ma'am, yung mga kalapit bayan, pupunta po talaga Opo, dito, no? Opo. Kanina, parang may nakita ako, ma'am, no? Mga taga saan po yun, ma'am? From Morong po sila. Then Opo. kaninang umaga po, mayroon pong Antipolo and Marikina. So, marami Opo. talaga Marami po pupunta. talaga. Oo. Kapag ka po ganitong pilgrimage talaga pong dinadayo. Galing, ano? So, dito, ma'am, parang may napansin ako dito sa right side natin, itong mga old adobe natin. Ay, opo, ayan po. Makakapal po yung adobe natin diyan. So, ayan po at talagang na-preserve at hindi po talaga totally, sabihin natin ginalaw. Kumbaga, inanuhan lang po para maging matibay siya. Pero adobe po, puro adobe po iyan. Hanggang doon po siya, ma'am, sa may harapan, no? Opo, hanggang doon po sa dulo ng ating altar. Kung makipapansin po ninyo, kasi nung araw wala pong butas to, diretso lang po to, para isa lang ang po niyang pinakabintana nung araw. So, ibig sabihin, ma'am, hanggang dito lang pala yan. Opo, yung Eto. both side po kasi, extend na lang po yan para po lumaki ang aming simbahan. Ang galing, ano? So, yun pala, talagang mga original pa dito, ma'am. Yung Opo. nakikita natin. Ayan po. So, yun guys, ito yung kanilang simbahan. Napakaganda, no? At napakasimple lang. Pero, hitik to sa kasaysayan. Opo. So, ma'am, sige, ma'am, umpisahan natin. Ano pong makikita po natin dito sa may loob? Ayun nga po, mula po dun sa may pinasok natin sa pintuan, hanggang dito po sa may dulo, yung pong kahabaan nito, ito na lang po yung masatawag nating original structure po ng aming simbahan. Opo, bagamat ganun pa man po, sinasabi nila, payak man po at malit ang aming simbahan, pero mararamdaman niyo po yung presensya na inyong hinahanap. Sa totoo lang, ma'am, pumasok ako dito, talagang iba yung pakiramdam ko. Opo. Sinabi ko na po yun na nauna eh. Diba? Ay, pumunta ako dito ng una. Opo. So guys, kung hindi nyo natatanong, pumunta na ako dito ng una. Pero hindi natin na full vlog dito. Opo. So ngayon, binalikan natin kasi sabi ko, babalikan natin to para malaman pa natin yung mga istorya, mga nakapaloob dito. Oo. So, yun, Alam guys. niyo po, ito po kasi nung araw, kaya nga po masasabi namin matalanghaga yung aming simbahan, kasi yung mga tatanda po naming araw at yung mga bata na nakatigil po dito sa community ng Barangay Kisaw, instead po na magpunta sila sa doktor at hospital nung araw, kung malayo po kami sa Parfor Town ng Pililla, dito po sa kapilya ng San Diego de Alcala, na ngayon ay Parish Church, dito po sila unang nagpupunta. Dahil sa paniniwala po nila na kapag ka nahipo mo o nahaplos mo ang damit ng laylayan ng ating San Diego at magpahid ka ng kanyang langis, ikaw ay gagaling na. Which is totally naman po, proven naman po sa mga nanampalataya natin. Dahil kalimitan po, marami po silang mga nagpapatotoo at nagbibigay ng testimonya. Opo. So ibig sabihin, ma'am, may mga talagang gumaling na po talaga Talagang dito. may no? mga gumaling na po. Wow. Although alam niyo po, lahat po ng mga pari na naging pura paroko natin dito, kahit po sila may kanya-kanya pong kwento ng himala ng ating San Diego de Alcala. Bali, sino po ang pari ngayon, ma'am? Dito? Ang pari po namin ngayon sa kasalukuyan si Father Noe E. Elnar po. Siya po ang Opo, ano ngayon? siya po ang pura paroko ngayon. Oo. So yun guys, kung pupunta kayo dito, no? Marami pala mga himala talaga dito sa San Diego de Alcala. Opo. Ayan, ito, papasok na tayo dito sa may loob. Ayan po, kung makikita ninyo, meron po dito yung makapal po na ating adobe. Tapos, nandito po yung first class relic ng ating San Diego de Alcala. Yung pong kanyang buto. Tapos, ito po yung kanyang, ito po ginagamit namin yung kanyang imahen po. Bali, ito po ay ginagamit namin pagka po sumasapit po ang November 13 kasi meron po kaming pagoda. Pagoda. Opo. Parang yung sa Bulacan, parang ganun ba? Opo. Okay. Kasi November 12 po ang kanyang kapistahan at November 13 po pagoda naman niya. So, meron din pala dito, no? Opo, bilang pasasalamat po kasi dito nga po, pagka November may bangusan kami. Dito sa may Lawa. Oh, sa Lawa Opo, po sa ng Lawa. Laguna. Oo. Ano po. At yun nga po, kung nga mababanggit ko rin po sa inyo, regarding doon po sa history niya, na talaga po masasabi, kasi karamihan po ng mga history ay base rin po sa aming mga matatanda na nakatira dito. Kasi nung araw po, ang mga matatanda po namin dito ay naging bahagi ng mga revolusyonaryo nung araw. Wow. Opo. Oo. So, ibig sabihin talagang saksi sila. Saksi po sila. Opo. Ang galing Naging member po sila ng Kaya ito pong Pueblo de San Diego ng araw, ang tawag po dito noon, ito po ay tinatawag din po na naging kwasibayan ng araw. Kwasi-bayan po ang Opo. pangalan. Oo, Opo. okay. So yung history po, yung sa sinasabi nating Noli Me Tangere, Kabanata 10,
Sa Oo. totoo lang po, yun po ay paniniwala ng ating mga matatanda nung araw na nung mabasa po nila yon ay pinagbigay alam nila na posible po na ang Barangay Kisaw ang kanilang tinutukoy doon sa Kabanata 10 na kung saan po ay nilararawan ni Dr. Jose Rizal kung ano ang itsura po ng bayan ng Kwasi, bayan ng San Diego de Alcala. May posibilidad pala ma'am na doon sa No Limit Tangere na ano ni Ito Dr. po ang tinutukoy. Ito, San Diego. Opo, ayon Oo. po sa paniniwala ng aming mga matatanda. Oo, nung araw. wow. So yun guys, no, nalaman natin yung istorya na di umano, talagang pinaniniwalaan pala dito ng mga matatanda na ito palang San Diego, dating San Diego, bayan San Diego na ngayon Barangay Kisaw, ay ay ito yung inaano ni Dr. Jose Rizal. So yun, Sa nasagot na Kabanata naman 10 natin. sa No Limit Tangere. Oo, nasagot na yung ating tanong. So dito ma'am, ano po makikita natin? Dito sa likod. Ito po, pasensya na po kayo for the inconvenience. Sorry for the inconvenience kasi kasalukuyan po kaming nagpapagawa ng aming pong simbahan. Gawa po ng sa totoo lang po, kada po umuulan, tumutulo po talaga ang tubig dito sa loob po ng simbahan. Kaya kailangan po mapalitan na po ng roofing. Ano po, kaya ganito po ang itsura ngayon. Pinalalakihan pala ma'am din. Opo, pinatitibay po yung mga niya para po mapalitan po ng bubungan. Kasi kung hindi po papalitan, talaga pong malaking epekto o damage po ang mangyayari sa simbahan. Kasi nang pumunta ako dito, parang nakasarado pa ito ma'am. Opo, No? Oo. nakasarap. Bago pa lang po siya inaano noon. So dito naman po makikita ninyo, dito po sa may likuran, ang karamihan po nagpupunta rito, pumapahid po sa laylayan ng kanyang damit. At mulad sapol po, yun po yung nakasanayan na ng ating mga sinaunang matatanda rito, sinaunang tao. So kita nyo po yung kapal ng adobe dito. Although tinapalan na nga lang din po para po maging matibay siya. Kasi Opo. mahirap na po pag tayo nagkaroon ng problema. Mahal So, ito paglindol po kasi yung- ma'am, ano? Opo. Baka mamaya biglang Biglang mag-collapse. dumuho po, Oo. mag-collapse, kaya pinatibay na lang din po. Although nakikita at bakas pa rin naman po yung pagiging original niya. Oo. Di po? So yun guys, makikita ninyo, ito yung pinasukan ni Ma'am GN. Ito na yung likod ng ng retablo. Retablo. Tapos ito po yung kanyang likuran ng ating San Diego de Alcala. So ngayon po, malinis po siya. Kung makikita ninyo, alam nyo. Pero kalimitan po, may mga damit po ng bata ang inilalagay diyan para magpasalamat po at yung iba po para sa kagalingan. Kasi tinagurian din po siyang santo ng mga bata. Opo, opo. Ayan po. So yun guys, pag pupunta kayo dito, pwede silang pumunta dito ma'am. Pwede po. So ito yung step guys. Yan So, po ang staff niya. Original din po yan ma'am. Ito Na-step po, yan. opo. Ngayon, ito po, hindi na po to dinuktungan na lang din po. Po. Tapos dito po, makikita ninyo yung mga naging picture po niya ng 2013, 2012. Ayan po. Ito yung kanyang suot ng 2013. Opo. Gold tsaka Opo. maroon ang kulay. Yan guys. Ayan po. 2012. Ito medyo faded na po, nabasa ng So, ayan po. So ang dami na pala niya ma'am na sinuot na mga damit, ano? Ang dami po, kasi kalimitan po ang mga napapagaling niya, nagdo-donate po ng mga damit. Opo. Opo, yan po. Sila po mismo ang nagbibigay dito oras po na sila ay gumaling na. So ito po kasi labasan na rin po itong part. Ito labasan na. Papunta po sa inyan ma'am. Doon po sa kabilang kalsada, dito po ang May tagusan na rin. Opo, So may yun guys. tagusan po yan. Oo. So wala na tayo makikita. Ito naman kay Opo. Mama Mary. Kay Mama Mary din po Oo. yan. So pwede din sila umawak dito sa may likod. Opo, pwede din po. So yun pala yung makikita natin dito ma'am, no? Opo. Grabe ma'am, ang iba yung pakiramdam ko dito. Opo. Karamihan po ng mga pumupunta rito, ang una pong sinasabi, sila po daw ay kinikilabutan. At iba po raw kasi yung presensya ng aming simbahan. Para po daw nararamdaman nila yung peace of mind. Yung po yung kapayapaan. Yan po. Tsaka ang tahimik. Pag pangalawang punta ko dito, iba talaga yung pakiramdam ko. So, ito po yung ating original po. Ito na yung original na Ayan Antigo. po. Opo, Antigo po. Oo. Bali, ano na ito, ma'am? Ang tagapangasiwa na ito yung bata, no? Opo, sila So, yun, po ang guys. nagbibihis. So yun guys, interviewin natin yung tagapangasiwa ng Antigo nila. Yung taga-BS, bata pa. Mga mga 11 years old? Mga 15 na po. 15 years Opo. old lang. Okay guys, bali kasama natin si Sir Jel, yung tagapangasiwa mismo ng Antigo dito, yung mga nagpapalit siya ng damit, yun, bata pa to guys, ito, makikita ninyo.
Ayan. Hello po. Hello Sir Jel, magandang Opo. ano po, magandang Magandang tanghali. hapon po. Opo. Sir Jel, sa likod po natin, sa likod po ninyo makikita natin dito yung original Antigo. image po ba ito ni Yung katawan lang po yung original. yung katawan Opo. lang, oo. Pero ano po bang history nito, sir? So, ang history po nito, i-share ko lang po na dati na po itong nailarawan ng ating pambansang bayani ni Gat Jose Rizal. So, according po kay Father Moe, sa comment niya po kay Luhad Project, ang imahen ho ng San Diego de Alcala ay meron hong natatanggal na 2 kamay at Opo. ulo na gawa ho sa garing at ivory. Opo. So, yun po kasi kadalasan talaga yung pinanggagawa ho ng mga matatandang imahe na sa ngayon. So, noong pong pumunta si Father Moe dito bilang aming pong pura paroko, tingnan po niya, kasama po yung mga kasama niya, kung natatanggal po ba ang ulo at 2 kamay nito. So, sa kasamang palad, natatanggal po. Opo. Pero, hindi na po ito ivory. Ay, yung ulo? Opo. Ito po ay mulaveng kahoy na po. Dahil po ang kahoy po na mulave ay sikat na sikat ho noong mga panahong 17th century pagdating ho sa pagpupuon. Opo. Tapos yung ivory naman pong ulo, ang mga mata po ni San Diego dun sa ivory niyang ulo ay gawa ho sa kristal. At ang sabi-sabi po ng aming mga lola rito sa simbahan, kahit sa ang sulok po ng simbahan, dahil ang simbahan lang naman po namin ay haba, wala Opo. po yung sides. Opo. Pag kahit saan ka po sa likod magdasal, nakatingin ho siya sa inyo para kung kinakausap niyo po siya. Opo. So, ayan na po yung mulabing kahoy. At tanging ang original na lamang po sa kanya ay yung kanyang katawan. So, para po makita ng matanda, ito po yung ano. Ay, wow. So, ang imahen po ni San Diego ay nasa anatomy po ng detalyadong imahen. So, pag po detalyado, ibig sabihin po, may damit po siyang nakaukit po talaga sa loob. Ayan po. Ayan. Ayan guys, makikita natin dito. Ito po yung paa. So, ito lang po yung original, tsaka po itong cross. Tapos, yun naman pong, kung papansinin nyo po, yung kanya pong 2 kamay, magkaiba po yung kulay. Opo. Isa pong kulay puti at isa pong kulay kayumanggi. So, ang sabi po ng mga matatanda rito, kaya daw po kulay puti yung isang kamay ni San Diego dahil yung isa pong kamay na sa kanyang baba ay nanakaw o nahablot dahil abot po ito ng mga tao dito. Opo. So, nung nahablot ho, ang pangat naman hong tingnan kung walang isang kamay yung patron. So, ang ginawa ho, meron nung isang kamarero na nag-donate po ng kamay ng babaeng kamay, tsaka po inilagay dun kung kasya. So, kumasya naman po. Oo. So, ibig Opo. sabihin, ang kamay na yan, Sa babae po. sa babae. Sa babaeng kamay. Wow. Tapos yung original po diyan ay yung kanya pong payong, yung paragwas po niya sa ulo, Opo. tsaka ho itong krus. Yan po ang original. Original na. So, ilang taon nga po yan, sir, yung cross na yan? So yung cross po ay siguro po mga nasa 400 plus na din po 400 siguro, plus or na rin? 300 plus. So, ang tagal na rin Opo. pala, no? So 17th century, sabihin po natin mga nasa 300 plus na din po yung kanyang ulo at yung isang kamay. Oo. So, ang tagal na pala. Ang tagal na po Oo. talaga. So, kaya pala maraming mga debotong Opo, ano. ito po ang pupunta aming dito. veneradong imahen kasi siya po talaga yung pinupuntahan mostly ng mga pumupunta po dito upang hawakan. So yun guys, ito na yung pinaka dito, pinupuntahan talaga Opo. dito. Tapos pagdating naman po sa mga simbolo, so meron po siyang susi Opo. sa kanya pong nakasabit Ayun po nga, sa kanyang cincture dahil Ito po. siya po ay portero ho ng simbahan noong Opo. siya'y buhay pa. So pag po sinabing portero, siya po ay nagbubukas ng pintuan ng mga simbahan. Oo. Tapos meron po siyang tau cross Ito dito po. dahil siya po ay deboto din ng mahal na Birheng Maria. So yun pala, no? Kaya pala may susi. Ngayon ko lang napansin. So ito po yung kanyang damit, usually brown po, pero yung mga matatanda po niyang damit pula. So tatakal po ni Sir Lester mamaya. Ayun, ay papakita rin Opo. na ninyo. Opo. Tapos yung sizes po ng damit niya is malalaki po yung dati. So nag-iba na po kasi yung padron ho ng damit niya ngayon, so medyo maliit na po. So pahirapan ho sa pagbibihis namin dahil nga po detalyado siya. And may instances po na hindi ho nagkakasya yung damit kapag ayaw niya. Yun po ang sabi ng mga lola namin dito. So kapag ho nagkasya, swerte. So ang padamit po kasi ay nagsisimula po ng November 3. So pag November 3 po, yung kanya pong first novena mass, pinapalitan na po siya ng damit ng pang first novena mass and yung sa prosesyon po ng kalyeherong imahe. Okay. So kapag ho nagkasya, so yung po yung damit niya ng November 3, kung may magpadamit po ng November 4 at hindi ho nagkasya, yung damit po niyang November 3 ang hanggang sa bisperas, kung may wala na pong nagpadamit. So ibig sabihin, ang dami pala mga damit na Po, madami po. Nandun po sa damitan niya. Oo. Punta po tayo dun. Bali si guys nga pala si Sir Jel yung nagdadamit. Opo. sa Actually, Antigo. dalawa po kami, sir. Yung isa po kasi is, may pasok pa. May pasok. Si Sir Allen po. Sakristan po. Okay. So yun guys, marami tayong nalaman tungkol dito sa kanilang Antigo. Yan ang itsura.
Tapos meron pa tayong pupuntahan dito guys, dito sa may harapan lang, yung kanilang replica. Ayan. Bali kasama naman natin dito si Sir Arvin. Sir Arvin, bigyan niyo naman po kami ng konting kaalaman about po dito sa inyong replica ng San Diego de Alcala. Apo, upang umpisahan po ang pagpapaliwanag doon sa pagdating ng replika ng mahal na patrong San Diego de Alcala dito sa parokya ni San Diego de Alcala dito sa Barangay Kisaw. Noong taong 2001, November 13, kasalukuyang nagmimisa ang dating kura paroko na si Reverend Father Giovanni Osias Yago na kura paroko ng San Gabriel Arcangel sa Malaya dahil kami ay naging sakop ng Malaya nung kami ay kapilya pa lang. At may nakapagbalita dito, nakita ng mga mangingisda doon sa may tabing lawa Opo. na paparating nga ang replika ng Patron San Diego at ang isang doon, parang himala ang nangyari sapagkat walang nakakaalam kung saan ito nanggaling, kung sino ang nagbigay. At lulan ito ng isang medyo malaking bangka Opo. yung pagtatransfer sa kanya dito sa Barangay Kisaw. Simula noon, ang mga magsasaka ay pati ang mga mangingisda ay mayroong debosyon na talaga kay San Diego. Yung misang iyon ay para talaga sa mga mangingisda na deboto rin ni San Diego de Alcala. So ibig sabihin may mga rin pala siya, may mga himala rin pala siya sa mga Meron po. dito? Ang example na himala na naipamana din sa akin na mga nagkukwento ng mga matatanda ay tuwing bago sumapit ang kapistahan ni San Diego, nagkakaroon ng mga malalakas na bagyo pero wala masyadong naapektuhan. Bagkus ay nagkakaroon ng sagana sa huling isda, maging sa ani. Kaya laki pasasalamat ng mga taga-Kisaw na mangingisda na dumating ang Patron San Diego. Sapagkat doon nagsimula yung tinatawag namin na pagoda, year 2001. Bilang pasasalamat, ililibot siya sa karagatan ng Lawan ng Laguna na sakop ng Kisaw. Pagkatapos, iikot din siya dito sa lupa, sa mga street, sa mga kanto dito sa Barangay Kisaw. Ngayong taong 2026, ipagdiriwang ang ika-25 anibersaryo ng pagoda dito sa Barangay Kisaw. So ibig sabihin sir, lumang tradisyon na to na minanan ninyo, no? Opo. So talagang siya, dinadayo talaga siya, Sir Arvin. Okay. So yun guys, yun yung pala yung mga himala dito sa no. So pupunta naman tayo doon sa may likod. Doon naman nag-aantay sa atin si Sir Lester kung saan papakita nila yung mga damit na sinusuot ng Antigo. Ito si Sir Lester nga pala yung kasama natin. Hello po. Isa sa mga tagapangasiwa rin ng simbahan at matagal na rin po siya dito. Sir Lester, ito po yung papakita niyo po sa amin. Papakita ko po yung po mga damit po ni San Diego, yung po mga matatagal ng damit. Meron po doon mga year 1970s hanggang sa latest po mga damit. Then papaliwanag ko rin po yung po mga damit po na ipinapahiram po namin po. Okay. Tara po. Ayan. So guys, ito, napakaliit na simbahan pero grabe. Nakakatuwa, no? Maliit man po ang aming simbahan pero mayaman naman po sa kasaysayan. Ayun, oo. So yun guys, ito. Dito pala, Dito papasok. po. Oo. Pasensya na po kasi po ang simbahan kasi namin is under renovation and gagawin po yung bubong. Mamaya papakita naman po namin po yung matandang kahoy na po sa taas. Ayun. After po nito. So yun guys, ito pala Ito yung po. itsura dito, no? So ito po. Ito po yung mga damit po. Ito. Ito po. Yan Yan dami po. pala. Marami po yan. Kaya po pansin nyo, lundo na po. May mga humihiram po. Yung iba po hindi nababalik. Then yung isa pong damit na hiniram, 3 months ago, nasa Amerika na po. May humiram po, pilgrim din po. Then yung iba po kasi pag napapagaling na, hindi na po nababalik, parang ginagawa na pong souvenir, parang sa kanila na lang daw po. Oo. Pero sa ngayon po, nasa 7 po yung pinahiram namin. Nagpapahiram po kami kasi po, talaga po, marami po nagpapatunay na yung pong damit, man pong damit at kasuotan ni San Diego, ay napapagaling po yung mga may sakit. Wow. Yung latest nga lang po, yung pong nagkaroon po ng problema sa utak. Oo. Hiniram lang po yung kapa. Ganito po yung sample po ng mga kapa. Oo. Ito po. Ay, ganito. Ito po. Ito po yung sample po ng mga kapa na pinapahiram po namin. Then ito po yung kung tawagin po babero. Yung pong humiram po noon, operahan na po dapat sa utak po yun eh. Opo. Then nag-pray din po, then hiniram po, nilalagay lang po sa unan to. Then nung nag-decision na po yung pamilya nila na
paoperahan na po. Ang sabi daw po ng doktor, bakit po kayo ganon? Kung nung gusto namin, yung pinapa-opera namin, ayaw nyo nga yung hindi na dapat pa-opera, tsaka nyo papa-operahan. Kumbaga parang nagkaroon po ng miracle dun po dun na nawala na po yung ano sa brain niya, yung check na po yung MRI po. Oo, totoo talaga, sir, no? Opo. Marami po talagang nagpapatuloy ng himala. Kaya nga po talagang pagkasapit po kapistahan sa amin, mas marami po talaga yung mga ibang tagalugar. Karamihan po pala kasi doon na paghimalaan na ni San Diego. Then, ito po yung mga example po ng mga matatandang damit. Ito pong damit na to, ito po ibinigay po ni Crescencia Olivar Mataro. Kilala po kasi siya dito, kasi siya po yung may kauna-unahan pong tindahan po ng mga tsinelas at damit nung araw. Opo. Ginawa po niya to bilang pasasalamat daw po kasi malakas po talaga yung tindahan nila eh. Ito po ay ginawa niya, siya mismo nagtahi noong 1984, so 42 years na po itong damit na to. Wow. Then dito po sa mga nakalatag pong damit na to, sa 1997. Ito. Ito po, 1970. Ito pong damit na Ito, to. 1970. Opo, so 56 years na po itong damit na to. So, ibig sabihin, ang tatagal na pala. Ang tatagal na po. Oo. Kung tutusin, hindi lang po ito yun. Sobrang dami po nito kung ibabalik po talaga yung ibang mga damit na nahiram. Tapos Opo. hindi na naibalik, ano? Hindi na po naibalik. Parang, tas ito, makikita rin po natin po yung po mga pabango po na ginagamit kay San Diego. Binubukbuk na po kasi kung tatagal na po yung lagayan na to eh. Opo. Ayan po yung mga pabango may do-donate po. May nagbigay nga po yun na pinakang mahal, Chanel. Oo, Chanel nga, no? Chanel po. Oo. Then dito na po sa may kabilang side, ito na po yung mga ibinalik na po sa tamang kulay po na damit ni San Diego. Ito po yung mga kulay brown na po. Okay. Ito po yung mga latest ng damit. Nasa 20 piraso po ito. Opo. Gold 20 tsaka brown. plus. Oo. Opo. Ayan na po yung mga latest damit po na pinususuot na po ni San Diego. Ito nga po, si Brother Jen nga po yung mga asikaso po ng mga damit. So, ito po, isa din po ito. Siguro mga 1980s to. Ito po. So, ang tatagal na pala. Matagal na po talaga. Sobrang dami po niya. Kahit nyo pasin nyo po, nakalundo na yung mabigat po kasi yan eh. Oo, mabigat. Then namimigay po kami ng mga ano, pag may pupunta po dito, pagka hindi po namin maibigay yung ano, nagbibigay na po kami ng mga pirasong tela po. Opo. Yun po. Para sa mga pilgrimage na. Opo, sa mga pilgrimage naman po, nagbibigay po kami ng mga maliliit na pirasong tela. Na mismo na sinuot ni San Diego. Opo. Talaga. Oo. Lahat po ng sinuot na yan ay na-bless din po yan. Lahat po talaga yan sinuot ni San Diego. So, ibig sabihin, pumupunit lang kayo ng kapiraso sa binibigay. Bale, ito po, ito, di ko lang po alam po kasi po, di pa po namin na-realize, sobrang tagal na po, tingnan nyo po. Isa rin po ito sa sobrang tagal. Sira-sira na po. Ay, oo nga, sira-sira na, oh. Yan. Sobrang katagalan. Sobrang katagalan na po yan. Kaya pagka hinawakan yun, nasisira Ayun na, po agad. ayun na. Nasisira po Nabubunot na, talaga. So, Ito po, yung kinukuha din po namin to, ito na rin minsan, ito na po yung pinamimigay namin, gumugupit po kami dito. Oo. Dito po. So yun guys, ito pag pumunta kayo, pwede kayong mabigyan. Pwede na po humingi ng damit. So marami na pala nagpatotoo dito. Ito na po itong kulay green, 2010 po ito. Ito, 2010. Yung damit pong kulay green na yan. Kasi sabi nga po ni Brother, tuwing November 1 pa lang po, marami na po nagbibigay. Kaso nga lang po, pag ayaw niyang suotin, sumisikip po ang damit. Kahit po tama ng sukat. Oo. Ang galing, no? Yun lamang po. So yun guys, ayan, para ma-visualize ninyo, ayan yung itsura namin dito. May mga kasama rin tayo dito, ayan. Yung mga... Lahat po kami mga server. Mga server sa Foro de San Diego po, Oo. sa Socom po, sa Costaleros, Oo. sa Lay Minister naman po. So nakakatuwa, sir, no? Kasi talagang organized kayo dito, no? Opo. Sige, sir. At kagaya nga po, sa tulong din po ng vlog, mas lalo nakikilala din po talaga yung simbahan namin. Opo. So yun guys, ayan. So pupunta kayo dito, ayan. Pwede kayong dito, humiram. Oo. Pwede po humiram. So Sir Lester, sabi nyo again na doon sa may Quarlock, makikita natin May yung ano. makikita po tayo doon yung mga antigong kahay po. Okay, pwede natin puntahan, sir. Pwede po natin punta. Tara po sa Quarlock po. Para makita lang nila. Opo. Oo. So yun guys, sakay tayo doon sa may Quarlock nila. No? Napakalit na simbahan, pero ang dami pala kasaysayan. Opo. Dito, sir, Sir Lester, ano pong makikita natin dito sa may Quarlock? Makita po natin dito po yung pong mga matatandang kahoy na po. Bali hindi po makikita ni Sir yung mapapakita na yung mismong kahoy po. May sinend na lang po kami picture kay Sir Mario po para po makita nyo. Para makita lang natin yun, sa taas. Sa kisame. Bali ito po yung Quarlock po ng simbahan namin. So, kaya po ganito to, i-renovate na rin po kasi ito. Aayusin din po ito. Ayos. Bali dito po, Sir, akita na po kayo dito kung
So ito, Example, sir, ito na yung mga trusses ng ng mga kahoy ganun mga ginamit dito sa opo. taas. Ayan po, pakita niyo po yan. Example na po yung kahoy na. Ay, ito. Oo. Yan. Yan. Then, pag gumapak po kayo dito, kaya ba sir? Ay, ito. Kaya po ba kayo dito? Ito ka. Oh, ay, iko. Ay, oo nga. Ito nga. So yun guys, so ito yung lumang mga dito sa itaas. Noon Yan, po para kasi makita kaya nila pang na- akyatin yan eh. Ngayon po parang delikado na siyang yung apak-apakan eh. Oo. Bali, may nakalagay po, may nakaukit po dyan sa kahoy po is 1866. So sa taon po natin, so Oo. 160 years old na po yung mga kahoy na yan. Ito pong nasa ibabaw na to, mga Opo. trusses na to. No? Opo. Sayang nga po eh, yung pako eh. Hindi Oo. ko nahiram agad kay father eh. Pero send na lang po kami ng picture sa inyo, yung mga pako pong nakuha diyan. Sobrang tagal na ito, sir, ano? Opo. Yan. Kaya nga Nakikita po, di niyo ba sabi ko sa inyo, maliit man po ang parokya, mayaman talaga sa kasaysayan. Oo. Hindi lang natin maiakyat eh. Opo. Dahil, marupok na. Tapos kita rin dito yung adobe, oh. Ang taas pala Opo. na ito. Ngayon po, tataas po ng 2 meters pa. Oo. So yun guys, yun ang itsura yun. Itaas. Grabe, dahil pala makikita dito. Opo. 1966 po yun, no, sir? 1866 po yung nakaukit sa kahoy. Oo. So ibig sabihin talagang Matagal na po matagal talaga itong simbahan. Oo. Kaya po talaga napaka-historical po ng simbahan ng San Diego de Alcala. Kaya pala siya guys, talagang pinupuntahan ng mga pilgrimage tong simbahan. Kaya rin natin to binalikan dahil talagang gusto ko malaman yung kasaysayan, malaman nyo rin. Para dyan sa mga nanonood, pwede kayo mag-comment dyan kung gusto niyo pumunta dito, and then bibigay ko yung contact number sa description kung gusto niyo pumunta dito, no. Bali, Sir Lester, dito naman meron kasing mga may mga tayo na parang bayan ata to, no. Opo. Itong dati, Ito itong Kisaw. po. Dati po itong bayan ng panahon po ng Espanyol, kung tawagin po ito ay Pueblo de San Diego or bayan po ng San Diego. Then nagkaroon na rin po ng movement dito nung hindi ko na po alam kung 2000 kung anong year po yun. Parang nagtayo po kami ng sariling munisipyo. Oo nga eh. Makikita po natin sa labas. So yun guys, titignan natin yung yung munisipyo dito. Kasi ito, barangay Kisaw Kisaw po. Oo, ngayon. Pero dito, di kalayuan, makikita natin mismo yung munisipyo na tinayo nila. Anong Opo. taon kaya yun, sir? Siguro po mga 11 yan or 13 po. 11, 12. So yan guys, ito yung itsura dito, no? Talagang ang payapa dito, sir, no? Opo. Oo. Yun ang ko dito eh, napansin ko dito eh. Ayan po. Ito na, dito sa di kalayuan, ito lang pala Kaya yung po bahay. tawagin po ang Kisaw po ay tulog na bayan. Yun, tulog na bayan po. Alam, nakita po natin yung ginawa pong pasamantalang munisipyo po nung gusto pong bumukod po ulit ng barangay Kisaw. Oo. Ayan po. So yun guys, So, ang may-ari po niyan ay si Dr. Crispin Ramos po. Dentista po dito po sa amin. Oo. Pwede kaya maano yan, sir? Pwede kaya mapasok yung loob? Mapakita lang natin. Nandiyan po na ba si So yun guys, makikita natin dito, no? Republic of the Philippines, Province of Rizal, Municipality of Kisaw. Ayan, sa ibabaw. Yan po. Pero matagal na rin po yung bahay na yan. Oo. Dito rin, sir, may nakasulat, oh. Opo. Ayan, makikita ninyo, Republic of the Philippines, Province of Rizal, Municipality of Kisaw. So, ibig sabihin, talagang ito ay inaano ninyo, sir, oh. Na maging bayan. Maging bayan, Opo. mapahiwalay sa Pililya. Opo. Oo. Pero po mukhang malabo na eh. Oo. Sa po. Sa tagal na rin na Sa tagal na nilalaban, rin no? po na nilaban. Oo. So yun guys, Ito po. napakamakasaysayan na Kami itong po halos lahat pa Kisaw. mga nakapagpabunot pa. Dati po kasi itong clinic po ni Dr. White. Oo. Dati po siyang barangay captain po ng aming barangay dito po sa Kisaw. Oo. Kumbaga isa po siya sa talagang lumalaban na maging bayan muli po ang aming barangay Kisaw. Mapahiwalay ang Maiwalay po ulit ang Kisaw sa Pililya. hopefully, no, sana may to, no, no, maging bayan siya kasi marami na pala nakatira dito, sir, no? Halos marami na rin. Opo. Kami pa sa buong Pililya po, kami po pinakamaraming population Oo. sa buong bayan po ng Pililya. Grabe, no, ito pala pinakamalaking barangay dito sa Pililya. So, ewan ko lang kung mapapasok natin yan, guys, itong bahay. Okay, Ma'am G, invite po natin yung mga gustong pumunta po dito sa inyong simbahan. Okay po, inaanyayahan ko po kayo na bisitahin nyo po ang aming pong payak at munting simbahan ng San Diego de Alcala para po malaman ninyo kung ano po talaga ang nakapaloob sa mahiwagang simbahan ng aming San Diego de Alcala. Maraming salamat po sa inyong panonood at harinawa po kapag po kayo nagpunta rito, ang hinihiling nyo po ay ipagkaloob ng ating San Diego de Alcala.
Maraming salamat po Ma'am G sa mga binigay niyo po sa aming information tungkol sa napaka-makasaysayang simbahan po ninyo. Salamat din po. Okay guys, balita po sa tayo dito no, sa San Diego de Alcala Paris Church kung saan nalaman natin yung buong kasaysayan ng simbahan. At yung pupunta natin kaganina ng munisipyo nila ng Luma, wala kasing tao doon. So hindi natin siya na-explore. So susunod na lang natin siya i-explore. At kung pupunta kayo dito, lagi naman pong bukas itong simbahan nila. At pwede kayong pumunta dito anytime. At maraming salamat po sa lahat ng mga sumubaybay sa episode na to. At kita-kits po tayong muli sa ating susunod na adventure. Maraming salamat po sa inyong suporta. Bye-bye! It's been a long time, but I remember it well. Just like the photo we keep on the shelf. Oh, we were young. Oh, we were young. Now 10 years have passed and we're still locked in time. I don't take for granted the years that go by. Started with a gaze, here we remain. All of the moments collected in time, perfectly bound like your hand fits in mine. Lucky to find what we're both looking for in this life. My heart is aching, but somehow in all the right places. You make me feel like enough